Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Sisimulan natin ang ating episode sa pagbasa ng isang talata sa Biblia, Galacia 1:8. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Klaro-klaro sa talatang ito, dapat mong itakwil yung ibang ebanghelyo doon sa itinuro ng apostol, yung mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa ating episode, sasagutin muna natin ang tanong, para kay sino ba namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Dito po iikot yung ating diskusyon sa ating episode ngayon. Sige, kasi itong term na ginagamit na yung na-acquire po doon sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay tinatawag nating redemption. Yan po ang ibig sabihin nun. Yung pagtubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Sige, para masagot ang tanong, babasahin natin sa Biblia. Sa 2 Korinto 5:15, ganito po ang ating mababasa. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Klarong-klaro po dito sa talata, ang ating Panginoong Jesucristo namatay po dahil sa lahat. At klarong-klaro po dito sa talatang ito, sa unang Timoteo 2:6, ganito naman yung ating mababasa. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Klarong-klaro po dito mga kababayan, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili bilang pantubos sa lahat ng tao ayon po dito sa talatang ito. Kaya ang Panginoong Jesucristo ng Biblia ay namatay para sa lahat ng tao. Ulitin ko po, para sa lahat ng tao namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, ito naman. Ano naman ba ang aral ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa pagkamatay ni Kristo sa krus? Para sa mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, para sa lahat ba namatay ang ating Panginoong Jesucristo na nabasa na natin sa Biblia kanina? Babasahin po natin ang aklat na Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo Church of Christ na isinulat ni Eranio Manalo. Babasahin natin yung opisyal nilang aral. Sa page 10 to 11, ito po ang katanungan. Why is membership in the Church of Christ necessary for a person to be able to perform worthy and acceptable services to God? Answer, because it is the Church of Christ which has been purchased with Christ's blood. At nag-quote sila, Acts 20:28 ng Lamsa Translation, mga kapatid. Katunayan, kahit nga sa mga programa nila, ayun din ang kanilang dinidiin. Ito, panoorin ninyo, mga kapatid. Ang sinasabi ng iba ganito, hindi ba nang mamatay ang ating Panginoon Jesucristo sa krus, nakinabang ang buong sanglibutan, kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayan, kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Ayan ang sarili nilang opinion, kapatid na Michael. Bakit? Sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo? Ipinakilala. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po, ang buong kawan.
Alin po ba ang kawan o sa Ingles ay flock or fold? Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Napanood niyo po si Michael Sandoval at Bobby Fernandez at ayon po sa kanila mga kapatid, Iglesia ni Kristo lang ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi daw lahat ng tao. Ayon po sa dalawang ito at siyempre meron naman silang batayan daw, pati nga bakla at palamura hindi raw kasama sa tinubos ni Kristo sa krus Ito, pakinggan ninyo yung kanilang pahayag, Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Pero hindi tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. Ipamamagitan ba yun ng Panginoon Kristo? Hindi po. Hindi po. Yan mga kapatid ayon sa kanila. Iglesia ni Kristo lang daw ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi daw lahat. At pati yung bakla at palamura hindi daw kasali. Nako, titingnan natin ngayon kung tama ba ang mga pahayag na ito, mga kababayan? So, alam naman natin yung kanilang ginamit na talata sa Biblia, yung kanilang batayan, yung Acts 20:28, yung Lamsa Translation. At kung napanood nyo po kanina, yung ginawa po ni Bobby Fernandez at Michael Sandoval ay binasa at i-translate sa Tagalog. Sige, babasahin natin Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. At yan ang kanilang binasa. Dinidiin talaga yung Church of Christ, Kasi sila lang daw, sabi nila, yung kanilang conclusion kagad, sila lang daw ang pinili ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, tignan ninyo Base kasi sa talata, wala naman pong salitang only, Church of Christ only. Walang ganun po, mga kababayan. Ang talatang ito ay nagsasabing, Church of Christ, which He has purchased with His blood, at hindi po, Church of Christ only, which He has purchased with His blood. Parang ganito, mga kapatid, halimbawa, sasabihin ko, yung mga asul na hinurmahan niya na para maging bilog. Ayan. So, nakikita nyo sa screen, yun yung mga asul na yan, na para maging bilog na holen. Ngayon, mga asul lang ba ang hinurmahan niya na parang maging bilog na holen? Nako, hindi po ganun yun. Kasi marami pa pong mga holen na iba po yung kulay. Hindi naman kasi mga asul lang ang hinurmahan niya na parang bilog na holen. Nako paano ngayon yan O kaya, tandaan natin, ganun din po doon sa statement na Church of Christ, which He has purchased with His blood. Hindi po ibig sabihin na sila lang yung itinubos ng ating Panginoong Kristo. Hindi po sinabi ng talata. Yung talata, nagsasabi lang na yung Church of Christ, isa yon sa mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. Diyan pala kasi, mali na po yung kanilang katwiran, mga kababayan. Katunayan, basahin po natin itong nasa Hebreo 2:9. Ganito po ang ating mababasa. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa mga tuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Larong-laro mga kababayan, yung kamatayan po ni Kristo dahil sa bawat tao. Klarong-klaro. Kung sa isa pang ang salin, yung magandang balita Biblia, para sa lahat. Ayun, para sa lahat pala. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid, itong talatang ito ng Biblia, binasa ni Ramil Parva. Pero mukhang kukontra ka ata sa inyong turo. Ito, pakinggan ninyo mga kapatid si Ramil Parva. Basahin natin, Hebreo 2:9 hanggang 10 mga kaibigan. Ito po ang ating mababasa. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatwid ay si Jesus,
na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao, sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Dito sa paliwanag po ng Biblia, hindi po sarili nating paliwanag, ang sinasabi roong ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung tao na nagkasala. Sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero Ayan ha, kita nyo na, binasa ni Ramil Parba yung talata, ano? Dinidiin pa niya yung bawat tao. Nako, ngayon, nung binasa na ni Ramil Parba ang talatang ito, ano bang palusot niya para makiakma at ipipilipitin para masabing hindi namatay si Kristo para sa bawat tao? Eto, balikan natin siya mga kapatid. sa paliwanag po ng Biblia, hindi po sarili nating paliwanag, ang sinasabi roong ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung tao na nagkasala. Sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero yun ngang terminong bawat tao, meron pang dapat nating liwanagin yan. Hindi ko mo tao, ipamamagitan ka ng Panginoong Hesukristo. Kailangan kasi, meron kasi proseso Proseso, Hebreo 9:14-15, kailangan matubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At sa Gawa 20:28, ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung bawat tao na sinasabi rito na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tao na saklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tao na saklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tao na saklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Aba, grabe naman yung palusot na yan, ha? Sige. Ayon po sa kanya, ang tinutukoy daw na bawat tao sa Hebreo 2:9 ay ang mga tao na saklaw sa pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Grabe ha. Ganun ba talaga yung ibig sabihin? Tanong mga kababayan, Iglesia ni Kristo lang ba talaga ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi po lahat ng tao? Biblia po ang ating tatanungin, ano? Pag sinabi bang lahat, ayon sa Biblia, ano bang ibig sabihin? Ito, babasahin natin ha. Una, basahin natin sa Romans chapter 3 verse 22-24, ganito po ang ating mababasa. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Klarong-klaro po mga kababayan, there is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned. Dahil nga yung lahat ng tao nagkasala, mga kapatid. At ang sabi dito, and all are justified. Sino ba yung all na tinutukoy? Yung Hudyo at yung Gentile. Kasi nga, there is no difference between Jew and Gentile. Klarong-klaro, mga kapatid. Ano? Ibig sabihin ng pagkamatay ni Kristo sa krus, the redemption, yung redemption ay nangyari para sa lahat, mga kababayan. And all are justified freely by His grace. Ano? Through the redemption that came by Christ Jesus. Klarong-klaro naman sa talatang ito. Ibig sabihin, ang lahat ng tao na tinutukoy pala ayon sa Biblia ay lahat, Hudyo ka man o Hintil, mga kapatid. Isa pang talata, kung ano ba yung ibig sabihin ng lahat. Ano? Unang Juan 2:2, ganito po ang ating mababasa. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.
Klarong-klaro po mga kababayan, buong sanglibutan pala namatay ang ating Panginoon Kristo. Tinubos po niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay na ni Kristo, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, yung dugo na ginamit bilang pantubos po sa ating mga kasalanan para po yun sa lahat ng tao ayon po sa Biblia. Kaya ang lahat ng tao na tinutukoy ayon po sa Biblia ay lahat ng tao sa sanlibutan, mga kapatid. At ito nga ay akma dito po sa aral ng Iglesia Katolika. Ito ay yung doktrina ng Iglesia Katolika sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 605. Ganito po yung mababasa. The Church, following the Apostles, teaches that Christ died for all men without exception. There is not, never has been, and never will be a single human being for whom Christ did not suffer. Klarong-klaro po dito. Ibig sabihin, Jesus Christ died for all men. O, diba? Klarong-klaro. Yan yung talaga yung turo ng tunay na iglesia. Ang aral na ito ng Iglesia Katolika ay siyang aral talaga ng mga apostol. Katunayan, si San Pablo ay ganito yung kanyang pahayag. Sa 2 Korintos 5:14, ganito po ang ating mababasa. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Klarong-klaro po dito, si Kristo namatay para sa lahat, at yan po ang natitiyak ni San Pablo, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Felix Manalo, nako, mali-mali, wala yan sa Biblia, yung pinagsasasabi, kaya busted yan, nako, palpak talaga. Nako, wala talaga ito. Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa mga ebanghelyo na hindi naman itinuro ng mga apostol? Ayon sa Biblia, dapat na itakwil ito, mga kapatid. Ano masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Masarap talaga ang dinuguan, mga kapatid. Ako, ang sarap talaga. Pero, bakit hindi daw pwedeng kumain ng dinuguan? At totoo ba ang bawal ito sa Biblia? Abangan po ang ating dinuguan episode sa Factbusters! Ayon sa Biblia, kailangang suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong taga-suri. Mapapanood na ang mga videos ng taga-suri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. If you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ang ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie, mga kapatid. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka kasi Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok.
At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Isa na namang Holy Week episode ang ihahatid namin sa inyo dito sa Factbusters PH. Babasahin natin ang isang talata sa Biblia sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1. Ito po ang nakasulat. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Klaro-klaro po mga kababayan, ibig sabihin, susubukin po natin ang dala nilang aral at ang dala nilang espiritu kung talagang mula sa Diyos ito, mga kababayan. So, heto po ang tanong mga kapatid. Paano kay sino ba namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Sino ba ang inahalayan niya ng kanyang kamatayan? Sasagutin muna ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang tanong. Dito po sa Pasugo Magazine. Yung Pasugo Magazine nito ay October 2017 issue. Sa page 36, sa article na may pamagat na Ano ang Iglesia ni Cristo na isinulat ni Greg Nonato. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang tinubos ni Cristo. Ano ba ang pagpapakilala ng Biblia sa Iglesia ni Cristo? Tapos nag-quote ng Gawa 20:28, lang sa translation, isinalin mula sa Ingles. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili. At ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Pagkatapos, meron po siyang sinabi dito, ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Ang aral na ito ng Biblia ay sinasalungat ng paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo. Dahil sa pagtubos na ginawa ni Kristo sa mga kaanim ng Iglesia ni Kristo, nalinis ang kanilang budhi at nagtamo sila ng karapatang maglingkod sa Diyos. Hebreo 9:14. Grabe pala itong pasaring ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayon sa kanila, ang aral na ito ng Biblia, itong sinasabi nila na nasa Gawa 20:28, daw, mga kababayan, na yung binili o tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo ay yung Iglesia ni Kristo lang daw, sinasalungat daw ng paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Kristo. So, ibig sabihin, yung stand nila, mga kapatid, at yung sagot nila sa tanong, yung Iglesia ni Kristo, yung tinubos ni Kristo. So, ibig sabihin, yung mga tao na nasa labas ng Iglesia ni Kristo, hindi kasali sa pagtubos ni Kristo na kanyang sariling dugo. So, heto ang katanungan, mga kababayan. Tama ba ito, mga kapatid? Titignan natin. Pero, bago mo na yan, meron po akong ipapanood na video ni Bobby Fernandez at Michael Sandoval. Mula mismo sa kanilang bibig, pakinggan ninyo, mga kababayan. Nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi ng iba ganito, hindi ba nang mamatay ang ating Panginoon Kristo sa krus na kinabang ang buong sanglibutan kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayan kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoon Kristo? Ayan ang sarili nilang opinion, kapatid na Michael. Bakit? Sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoon Kristo? Ipinakilala. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po, ang buong kawan. Alin po ba ang kawan? O sa Ingles ay flock or fold. Ito po ang Iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang Iglesia ni Kristo ang nakinabang.
sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. O, kita nyo na mga kababayan? O, sabi na nga eh. Sabi nila mga kapatid, Iglesia ni Cristo lang ang tinubos ni Cristo ng kanyang sariling dugo. At hindi po lahat ng tao. Tanong mga kababayan, totoo ba itong mga sinasabi ng mga manalista na ito? Susuriin natin straight sa Biblia. So ito ang tanong. Ano ba kasi ang batayan nila para sabihin sila lang daw ang tinubos ng dugo ni Cristo? Yung kanilang ginamit, Gawa 20:28 lang sa translation. Kanina, isinalin nila sa Tagalog, yung gagamitin natin yung English talaga, yung direct. Ganito po yung ating mababasa. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Ayan, klarong-klaro. Nakasulat kasi, the church of Christ which He has purchased with His blood. Yan yung nakasulat. Meron po akong napansin. Yung nakalagay kasi dito, mga kababayan, Church of Christ which He has purchased with His blood. Wala naman tayong tutol. Pero, hindi po nakasulat na Church of Christ only. Only. Walang only na salita. Ibig sabihin, mali talaga sila. Mali yung unawa nila. Hindi Church of Christ lang ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Talagang palpak ang unawa nila, mga kababayan. Kaya dyan pa lang sa katwiran nila, napakamalaking palpak at mali, mga kababayan. So hetong tanong, para lang ba sa mga taga-iglesia ni Kristo ang pagkamatay ni Kristo sa krus para matubos tayo ng kanyang sariling dugo? Titingnan natin ang sagot. Biblia mismo ang ating tatanungin. Umpisa natin sa 2 Korintos 5:15. Ganito po ang ating mababasa. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay, dahil sa kanila at muling nabuhay. Klarong-klaro po mga kababayan, namatay po si Kristo dahil sa lahat. Hindi po dahil sa mga sasampalataya lang. Mali talaga yan. Ito pang isa. Unang Juan 2:2. Ganito po ang ating mababasa. At siya ang pagpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Napakaklaro yan mga kababayan. Hindi po sinabing, kundi ng buong iglesia ni Kristo. Walang ganung nakasulat. Ako, palpak talaga mga ministro na ito. Isa pang talata. Hebreo 2:9. Ganito ang ating mababasa. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalwalatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Napakaklaro yan mga kababayan. Si Kristo nakaranas ng kamatayan, hindi po para lang sa iglesia ni Kristo ni Manalo, palpak na po. Para sa lahat. Ayan, klarong-klaro nang nakasulat. Ngayon, isa pang talata. Unang Timoteo 2:4-6. Ganito po ang ating mababasa. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Klarong-klaro po mga kababayan, upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Yan ang ginawa ni Kristo palpak talaga mga ministrong ito. Mali talaga. Kaya, heto ang tanong. Bakit hindi lang para sa iglesia ni Kristo? At ito po
ay para sa lahat namatay ang ating Panginoong Kristo sa krus para matubos tayo gamit ang kanyang sariling dugo. Babasahin natin mga kababayan ang sagot sa Biblia. 3:23 ng Roma, ganito pong ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Klarong-klaro po, lahat po nagkakasala ayon sa Biblia. Ano ba ang meron sa ating mga kasalanan? Kaya tayo kailangang itubos ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin sa 6:23 ng Roma, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Klarong-klaro po mga kababayan, ang kamatayan po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, dahil tayong lahat ay nagkakasala, itong kasalanan natin, ang result, ang kabayaran nito, eternal death. Kaya yun nangyari, namatay si Kristo sa krus. O, di ba? Ganun yun. Ngayon, kailangan nating magbayad dahil sa ginawa nating kasalanan, mga kababayan. Pero tanda natin, yung kamatayan na tinutukoy ay eternal death. Yan yung kabayaran natin sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya namatay po si Kristo para ang kanyang kamatayan sa krus ang ating pambayad sa nagawa nating kasalanan. Mababasa po natin yan sa Biblia. 2:14 ng Kolosas. Ganito po ang ating mababasa. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. O di ba? Klarong-klaro, wala nang eternal death. Dahil binayaran na ni Kristo sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ang ating mga kasalanan. Klarong-klaro na yan, mga kababayan, ano? O, ganun po. So, ang Diyos Ama na ang gumawa ng paraan para mabayaran natin ang kasalanan ito, mga kapatid. Mahal kasi tayo ng ating Panginoong Diyos. Babasahin po natin sa Biblia bilang patunay na mahal tayo ng Diyos. 3:16 ng Juan, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klarong-klaro po, mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, yan po ang nag-udyok sa Diyos para ipadala ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. Kaya talagang mahal tayo ng Diyos. At namatay si Kristo para sa lahat dahil mahal na ang lahat ng tao. Basahin natin sa 38 hanggang 39 ng Roma Kapitulo 8, ganito ang ating mababasa. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Klarong-klaro mga kababayan. Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Isa pa nga, itong 5:14 ng ikalawang Korinto, ganito po yung ating mababasa. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Klarong-klaro, mga kababayan. Kumbinsido sina Pablo na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, kulang talagang unawa sa Biblia. Busted! Yan! Mali! Palpa. Talaga. Tapos, mga kapatid, sabi pa nila, silang mga tinubos na Iglesia ni Kristo daw, ay yung mapupunta lang daw sa langit. Biruin mo yun? O, eto, basahin natin ha. Ganun pa rin, dito sa isa namang Pasugo magazine, itong nasa April 2020 issue,
Sa page 39, dito po sa article ni Lloyd Castro, indelibly written in the Book of Life. Ito po ang ating mababasa. Nag-quote po muna siya ng Hebrews chapter 12 verse 23 ng The Living Bible. Ito yung nakasulat. And to the church composed of all those registered in heaven, and to God who is judge of all, and to the spirits of the redeemed in heaven, already made perfect. Yan ang nakasulat. Ipagpapatuloy natin yung pagbasa. Those registered in heaven are the redeemed. They compose the church. The name of that church is also recorded in the Bible. The Church of Christ. At syempre, Acts 20:28 lang sa translation. Tanong, tama ba ang statement na ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na Iglesia ni Cristo na siyang tinubos lang ni Cristo ng kanyang sariling dugo ang nakatala daw sa langit? Biruhin mo yun? Grabe talaga. Susuriin natin, mga kababayan. Para kasi sa mga taga-Iglesia ni Cristo, ang mga nakatala sa langit ay ang mga tinubos na siyang Iglesia ni Cristo. Sila daw yun. Sila daw yun O, titingnan natin. Tingnan ninyo mga kababayan kung tama ba ang analysis nila. Babasahin natin sa 5:9 ng Apokalipsis kung sino ito yung mga tinubos. Ganito po yung ating mababasa. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakapalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon. Sapagkat pinapay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Napakaklaro po mga kababayan. Iglesia ni Cristo lang ba yun? Klarong-klaro. Sabi dito, mula sa bawat lahi, wika, bayan, bansa. Hindi na po Iglesia ni Cristo ni Manalo yun mga kababayan. Klarong-klaro yan mga kapatid. Tama ba yung kanilang sinasabi? Mali talaga. Maling-mali. Kaya, busted yan. Napakamalaking mali mga kababayan. Nasuri na natin at nasubok kung tama ang kanilang sinasabi. Base na rin sa rekomendasyon ng unang Juan 4:1. Subukin ninyo sila upang malaman kung talagang yung aral nila ay mula sa Diyos. At napatunayan natin hindi totoo. At napatunayan natin yung aral nila ay hindi mula sa Diyos. Mali talaga, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode na yun? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Tandaan ninyo, lahat ng tao, minahal ng Diyos. Hindi po yung Iglesia ni Cristo ni Manalo lang yung mahal ng Diyos. Mali po yun. Kasi, ina-underestimate nila ang kanilang Diyos. Delikado po yan. Napakamalaking blasphemous statement yung kanilang sinasabi. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na Holy Week Specials, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters. Nako mali na naman si Michael Sandoval. In-underestimate mo pala ang Diyos. Nako